Yon, welcome back sa ating channel, Card Addicts PH. Tayo ay nagbabalik na naman. Ang layunin ng channel na ito ay pagalingin lahat ng ating mga inner child. At hindi natin kailangan ng pera o malaking pera para lang pagalingin ang ating inner child. So, kailangan lang natin ay resources o diskarte. Tayo mga Pilipino ay madidiskarte. For casual lang naman. For casual gaming, ganun. Kung wala kang pera, 200 pesos, magkakaroon ka na ng Yu-Gi-Oh card. Ang Yu-Gi-Oh mo ay gagawin mo lang for collections. Ayaw mo siyang galawin, ayaw mo siyang masira, ayaw mo siyang magkaroon ng dents dahil mapahalaga ka, yun lang. Dahil ito ang ginagawa nating diskarte para lang magkaroon ng sarili natin Yu-Gi-Oh. Dahil wala tayo. Kagaya ko, isa lang tayong mamamayan na kaya magtrabaho lang para sa pamilya. Hindi kailangan natin gumastos ng sobrang laki para lang magkaroon ng hobby. So, pero doon sa mga taong may pera, kung kaya naman bumili, okay yun. As long as may pambili ka, yung mga responsibilities mo ay nagagampanan mo naman, eh walang problema doon. Ito lang ang kailangan natin para makagawa ng mga proxy cards. Proxy cards pala to. Ito nakaprint na actually. Itong photo paper na to is glossy type. See? Ito pa, card sleeves para matago natin ang imperfections ng pagkakat or mas maganda na rin tignan. Scissors para lang makat natin ang photo paper. At syempre glue sticks para makat natin siya para madikit natin siya ng maayos. Ang gamit ko is HBW, yan no, parang makeup tutorial. HBW na glue stick. At ang pinaka-importante sa lahat, itong mga lumang cards or yung mga peke mo na cards na hindi mo na ginagamit. Mas recommended ko is yung mga ganitong klase ng cards kasi sobrang nipis niya at napakamura nito sa Divisoria. So, hindi ko alam kung 20 pesos, 25 pesos, 50 pesos, ganun. Mas mura siya kaysa dun sa tin cans. Tin can kasi is nasa 200 plus, 250, 150, ganun. Ito siya, itong card yung mga gamit mo. Sobrang nipis niya at amoy karton siya, hindi siya magandang quality. So, pag ginamit natin yung glue stick, napakabilis niyang dumikit. So, syempre, napakadali pala no, ng ating pagpo-proxy dahil meron na akong nakitang isang website na napakabilis lang. Ilalagay mo lang ang pangalan ng card na gusto mo at makukuha mo na agad ang card. Hindi mo na siya kailangan i-resize, hindi mo na siya kailangan mag-search kung anong size ng Yu-Gi-Oh! Nandun na siya. So, i-fit mo lang siya sa paper. So, puntahan natin. Sa website na to, isusulat nyo lang kung ano ang gusto nyong card. Sample is Dark Magician. Ayan. I-generate proxy nyo lang siya. So, magda-download na siya ng PDF. Ayan. So, ganyan na siya kadali, no? Ganyan na siya kadali. So, kung tinatamad ka, pag copy-paste nito, pwede mo siyang dagdagan. Kunyari, gawin mo siyang 3 copies. 3 space Dark Magician. Or Red Eyes, Black Dragon. Once na ayaw lumabas ng Red Eyes, Black Dragon, try natin i-search kung bakit. Oh, yun pala. So, buti lumabas tong ano na to. Lumabas tong error na to para papakita ko sa inyo kung paano yung process na to. Once kasi nagkaroon kayo ng mali or nagkaroon kayo ng hindi tamang spell, ganun ang lalabas niya sa error. So, try natin ulit. Delete natin to. I-copy-paste lang natin itong ganito. Ganyan na. Red Eyes, Black Dragon. Kailangan meron siyang slash, dash, or kung ano man yan. Red Eyes, Black Dragon. And then, generate. Lalabas na siya agad. So, may Red Eyes, Black Dragon ka na. Sa pang-example lang pagkakamali. Kasi, nung nagkamali ako, hindi ko alam kung bakit. Tinignan ko yung typo pala.
So, Blue Eyes White Dragon. Try natin kung lalabas ang Blue Eyes White Dragon. Hindi. Blue Eyes White Dragon, hindi niya raw ma-process. Tignan natin sa Google kung merong mang typo. Blue Eyes White Dragon. So, yon, lumabas ang Blue Eyes White Dragon. Meron din siyang dash. Diba? Ganyan lang ano niya. Pag ayaw lumabas, search nyo lang yung pangalan at i-copy-paste nyo lang siya. Kung gusto niya maging tatlong red eyes and tatlong blue eyes, gawin nyo lang 3. Gawin natin muna ng 2 para makita nyo. 2 lang siya. Ayan. Kasi yung card size, 1:1. Huwag nyo nang palitan. Itong margin between cards, hindi ko na rin pinalitan to kasi magkakadikit sila para mas mabilis siyang i-cut. Kasi ito, yung mga margin between documents, huwag nyo napalitan din yan. A4, kailangan yung i-print yan. So, try natin i-generate. Kasi meron akong generate dito, puro ice barrier. So, ito, di ba? Oh. Tatlong dark magician, tatlong blue eyes, 2 red eyes. So, ang gagawin nyo, ida-download nyo siya ngayon. Download. Ayan, meron na tayong ice barrier. So, pag na-download nyo na yan, i-exo na to. Ipiprint nyo na siya ngayon. Pumunta kayo sa printan or kung may printer kayo, okay lang. Print nyo sa photo paper. Mas maganda, inkjet. Print. More settings and fit the paper kailangan. Ayan. Tapos, once na na-print nyo siya, magiging okay na ang lahat. So, balik tayo dito. Once na na-print nyo siya, ganito na ang lalabas. So, ganyan na ganyan yun. So, meron na akong mga cut dito. Ito na siya. Pero papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. So, ito na yung kinalabasan ng print. Napakaganda niya, glossy type. So, ikakat ko na siya isa-isa. So, once na nakat nyo na siya, ganito na ang kalalabasan niya. Hindi ko na ikakat siya ng lahat. Kasi, isa lang naman ang procedure nun. Pare-parehas lang. So, ganyan siya kanipis para siyang papel. Alam niyo mga photo pictures dati na nag-i-exist nun, nung pinapadevelop pa. Ganyan na ganyan ang ano niya, kanipis niya. Once na nakat nyo na, lalabas na natin itong ganitong mga cards natin. Decal print nila kung tawagin. Hindi ko alam kung bakit. Decal print ang tawag nila rito. At yan, Sky Striker Ace. Blah blah blah. Hindi siya ganun kaganda at napakanipis niya. Tingnan niyo naman yung centering. So, ito hindi to exact size. So, mas malaki pa rin to. Pero ito ang pinaka tamang size ng isang Yu-Gi-Oh card. Kuha tayo ng isang comparison. Ito ang comparison ng isang original sa isang fake na photocopy. So, tingnan natin ng mas malapitan. Ayan, tignan nyo naman kung gaano siya ka-size. Same na same. O, depende sa cuttings nyo. Diba? Same na same lang ang cut niya. Same na same lang as the size of the original copy. So, yan, tabi mo nakita. So, itong Bicol print na sinasabi nila is mas maliit. Pero, it doesn't matter kasi ilalagay natin siya sa isang magandang card sleeves. So, yan. Gamitin na natin ang HBW na glue stick. Lapat nyo na maganda. So, yan. Ilalapat nyo lang siya ng simpleng ganyan. Kahit hindi perfect. Tapos dito nyo na lang pagandahin. Sa actual size is mas maganda. Ito kasi is Bicol print is mas maliit. So, ilalagay na natin siya. So, nakadikit na yan, no? Hindi na matatanggal yan. Forever na siya dyan. Pag tinanggal niya, masisira lang. So, huwag kayong gagamit ng card na original kung ayaw nyong masira. Gamit kayo ng mga mumurahing cards lang na nabibili sa Divisoria.
So, ito na yung sleeves natin para mas maganda. So, pag nilagay nyo siya, once na nilagay nyo na siya, ay napakaganda niya ng tignan. Para na siyang... So, ang maganda lang dito, tignan nyo lang, wait lang ilalabas ko ulit siya. Pakita ko sa inyo yung print. So, ang maganda lang dito sa print na to, merong nakalagay sa ilalim kung, ayan, ano siya, focus. Ayan, kung hindi nyo nababasa, babasahin ko na lang. Ang labo sa camera. Ayan, not for use in sanctioned tournaments. So, and may nakalagay, replica. So, malalaman na agad is replica itong gamit nating card na hindi siya original. At wala rin siyang Millennium Eye. Pero, tignan nyo naman, napakaganda. Parang kuhang-kuha niya na yung original. So, pang casual gaming lang to with your friends or kung kanino man kayo gusto nyo makapag-duel. Kung wala kayong pera pambili ng singles, kagaya ko, kailang tayong isang kahid, isang tuka. So, yun. Di ba napakaganda? Solid guys. Same size. Same everything. Wala nang kahirap-hirap. Hindi na kayo magre-resize. Ito pala yung mga samples ng iba ko. Puro ice barrier. Ayan, napakaganda. Hindi nyo aakalaing fake siya sa umpisa. Once na hindi. And yung nipis niya, same feeling as original. Ayan. Ice barrier pa lang gamit ko, guys. Wait nyo yung deck profile ko kung gusto nyo. Ayan, same feeling. Para lang sa parang original. Ito pa lang aking side deck. Ayan, di ba? Napakaganda. Kaysa bumili ka 200 pesos lang. Alam mo kung magkano yung photo paper? Nasa 30 pesos lang isang papel. So, bali 6 na papel lang ko. Buo na to, lahat na to. 6 na papel, lahat na to. Kasama na tong mga side decks ko. So, 180 something. Ito naman, kung meron ka sa bahay nyo, gagamit nyo, school supplies, pwede na yon. Gunting, hindi ka na kailangan bumili, may gunting sa bahay nyo. Ano pa? Yung old cards, kung merong mga fake na cards, pwede yan. Kahit anong fake cards, kahit yung class A na maganda, kung wala ka talaga ng card, o kaya bumili ka ng karton, tas kaso mas pa yun, matrabaho pa yun kung bibili ka pa ng karton, bumili ka na lang ng tagbibetching 25 sa palengke. So, meron ka ng card. Yun lang. Maraming salamat pala sa mga sumusubaybay ng ating channel hanggang huli. Muna hanggang huli, mga day ones yan. Renz, Ekoy ba yun? Basta, brother, lagi kita nakikita sa comment section. Sana magkita tayo minsan. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa Card Addicts PH at sa mga nung una pa lang, nakikita ko na sila sa comment section, friends. Edson, lahat sa inyo dyan, sa mga admin ko sa Card Addicts PH, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat at tayo ay magbabalik ulit. Meron tayong parating na cards galing Japan.